Kalat sa social media ngayon ang iba't ibang video na AI-generated. Karamihan sa mga video, ang tema ay pagmamaltrato sa mga vendor na para nais galitin ang publiko. Pero ano nga ba ang layunin ng mga videong ito? Para sa views o kumita o para galitin ang taong bayan? At pwede kaya itong gamitin habang papalapit ang 2028 elections? Para pag-usapan yan, kasama natin ang Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, si Yusek Aboy Paraiso sa linya ng telepono. Magandang gabi po, Yusek Paraiso. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Maraming salamat po ulit sa sa inyong programa. Good evening po. Yes, good evening. Asek, ganito, napansin niyo ho ba na may mga dumadaming AI videos ngayon? Dahil maganda yung pagkakagawa at marami talaga silang naloloko talaga at sinishare yung mga video na ito. Actually, matagal na ho ito eh. Yung mga AI-generated deepfakes ang katawag natin dyan, ano? Where they manipulate yung either the audio, the video, or pictures of someone to make it appear na either nag-i-endorse or gagaya nung binabanggit ni Ronald kanina for black campaigning naman. Halimbawa, para galitin yung mga kababayan natin o yung mga nakakapanood sa kanila to go against a specific product para naman lumipat doon sa mga competitors no, kung sino yung gumawa ng AI na yan. Oo, yun nga, nakakabahala po ito. Meron po ba kayong mga examples na binabantayan ngayon na pwede natin i-share sa ating mga kababayan? Ninya, marami naman talaga to eh, no? Actually, kayo mismo na lumalapit to sa amin, sa pamahalaan, particularly CICC, pag kayo mismo yung nabibiktima ng mga deepfakes na to, na pinagmumukhang nag-i-endorso kayo ng mga produkto or parang not even endorsement pero kayo mismo ang nagmamayari or you share, you own that product na talagang inaano nyo yung pinopromote nyo itong mga products na to. In some cases naman, pagdating sa mga MSMEs, even yung mga professionals, yung mga experts na kunwari mga doktor na nagsasabi na clinically tested itong mga to, yung mga testimonials sa mga to. So, namomonitor natin yan na these are the commercial uses of deepfakes. Pero yung iba naman, alam naman natin yung mga deepfakes, nagagawa rin yan at nagagamit yan pang-political purposes din naman. Para siraan ng isang kandidato or para siraan isang opisyal ng pamahalaan, para ma-erode yung trust ng ating mga kababayan sa kanilang pamahalaan. At saka, well, the more you watch it, di ba? Yan ang algorithm mo, lalabas. Dadami rin ang, kumbaga, lalabas bigla sa iyong, di ba, mga pinapanood sa cellphone mo, di ba? Magtataka ka saan kaya galing to, ba't parang pareho? Hindi ho ba? Minsan may ano nga yan eh. Pag gusto mong halimbawa, yung nanay ko, no, gusto kong mag-suggest sa kanya, niregalulo sa akin. Yung telepono niya, smartphone, may AI na rin. So bubulungan ko lang yung phone. Doon lumalabas na sa algorithm niya. Ganun diba? naka-advance. Maganda ata ang advice. Ganun pala yun. So yung mic pala, no? Take advantage. So pwede yung matakpan yung mic. Uy, bigyan mo naman Oo ako nga ng po. ganitong gusto ko nito. Pero, I mean, kidding aside, but imagine, ganun siya ka-sophisticated. Ibig sabihin, kahit ano na, tsaka yung sinasabi niyo po yung mga products, talaga, isa nga, kasama yung dating DOH spokesperson natin, si Dr. Eric Tayag, meron siyang kesyo ini-endorse ng produkto. Aba, napabili yung mga tito at tita, mga lolo at lola, para raw sa senior citizens. Ang mahal. 1,000 plus ang isang parang maliit na, kunyari, milk product, na kesyo daw, gaganda yung buto nila. Oo. Buti na lang. In-endorse. Sinabi ng FDA, hindi raw talagang hindi pa approved yung produkto na yan, but it still persists. So, napapabili pa rin yung ating mga kawawang kababayan. Tapos, mahal. Ano po ginagawa natin nakakatakot nga dito, endorsement nga ng mga celebrities and influencers natin. Kasi doon makarely yung mga kababayan natin na dahil influencers sila na naniniwala sa mga to. Ang dalawang damage yan eh. Una, damage sa mga kababayan natin dahil tama si Ninya na napapabili tayo kahit mahal, kahit hindi tayo nagtitiwala doon sa produkto. Pero dahil in-endorse ng kakilala natin, bibili natin. At yung second damage yun, yung reputational damage naman ng mga nag-i-endorse. Hindi na wala naman silang ini-endorse. Tapos pag pumalpak yung produkto, sila sisisihin. Di ba? Okay, so kailangan talagang maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan. Talagang labanan yung mga ganitong klase ng, fake news, masasabi mo na rin siya. Fake news, mga AI-generated deepfakes. Huwag magpapalin lang. Again, maraming salamat po, Yusek Aboy. Actually, marami sana kaming tanong. Oo nga, so Yusek, doon na kayo sa nagseservisyo. Sa show na lang ni Ninya. DZMM. Okay. Antayin ka namin. Tama po. Thank you po. Yusek Aboy, salamat po. Ingat po kayo.